Magandang araw sa inyo. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo dito sa Sindak Short Stories ay ikwinento sa amin ng aking ama. Sabi niya ay sikretong malupit daw ito ng aming pamilya na sa pagkahaba-haba ng panahon ay itinago niya. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Makmak. Tubong Angeles City sa Pampanga. Itong kwento ng aking ama ay nangyari pa daw po noong 1975 at sakto na ipinagbubuntis ng nanay ko ang aking panganay na kapatid na itago na lang natin sa pangalang Pipoy. Kami po kasi ay nanggaling ang aming buong pamilya sa barangay Sapang Bato. Kilala po ang pamilya namin at lalo ang mga ninuno namin na mga manggagamot. Ang ama po ng aking tatay ay si Lolo Berly. Siya po yung pinakamagaling na manggagamot sa buong bayan po namin at tinuturing talagang bantog sa lahat ng manggagamot. Nang mamatay ang aking lolo, pinasa nito ang kanyang kaalaman sa aking ama na si Tatay Jong. Pero bago po sumakibilang buhay si lolo, kabilin-bilinan niya sa aking ama. Kahit sino pa daw ang hihingi ng tulong sa kanya at sa aming pamilya, ay wag daw na hihingi ng kabayaran. Bigay daw kasi ng mababait na engkanto ang kanyang kapangyarihan, which is sinunod naman ni Tatay Jong. So nagumpisa ang kwento na ito nung malaman ng aking ina na nagdadalang tao siya sa panganay namin na si Kuya Pipoy. Nung araw na iyon ay pumunta si Mama sa maliit na ospital sa isang baryo ng Angeles para magpakonsulta at nalaman nga nito na totoo na nagdadalang tao siya. Agad ay sinabi ng aking ina sa aking ama ang magandang balita at tuwang-tuwa naman daw sila. Tuwang-tuwa ang aking ama dahil kahit papaano daw ay magkakaroon na nga daw po ng panibagong miyembro ang pamilya. Pero wala sa hinagap na pagtungtong ng 3 buwan ng pagbubuntis ni Mama, nagkataon na meron daw pong isang dayong pamilya ng mga aswang na nanggaling sa Visayas ang nagtungo sa aming barangay. Ang kwento, ayon sa pinakatsismosa na kapitbahay namin na si Manang Nora, ilang araw lang daw ang nakalipas nung si Mama nga daw po'y naglilinis ng aming bakuran ay bigla na lamang may lumapit sa kanyang isang babae at matanda na ito. Nang makita nga daw po ito harap-harapan ni Mama, hindi mo naman daw talaga masasabing nasa 70 o 80 years old na ito at ang tansya pa nga ni Mama ay parang nasa 50s pa ito. Ayon doon sa matandang babae, humihingi siya ng dahon ng malunggay. Binigyan naman agad ito ni Mama. Dahil ito nga yung bago sa aming barangay, kaya nakipagkwentuhan muna daw ito sa aking ina. Hanggang sa napansin na daw po ni Mama na laging hinahawakan ng dayong matandang babae yung tiyan ni Mama ko at parang nga daw pong natatakam. Naglalaway pa nga daw po ito. Noong mga oras na iyon ay parating na rin ang aking ama na galing sa kabilang bayan at nang makita nga daw po nung matanda na paparating na si Papa ay agad-agad itong nagpaalam. Ang sabi magluluto pa daw ito ng kanilang kakainin. Sumang-ayon naman daw po si Mama at pagkatapos nakita ni Papa yung matanda. Napatanong siya kay Mama kung sino yung babaeng iyon. Ang tugon naman daw ni Mama ay bagong lipat lamang daw yun sa bayan. Ang sabi ni Papa, parang hindi maganda ang nararamdaman ko sa babaeng iyon. Pero mas pinangibabawan si Papa ng gutom ng sandaling iyon kung kaya't nagtungo na lang daw silang dalawa ni Mama sa loob ng bahay para makapagkape at tinapay. Lumipas ang ilang araw. Napabalita sa buong bayan na marami daw pong nakitang mga patay na manok, kambing at halos lahat daw ng mga hayop na ito ay may wakwak sa katawan. Pero nang imbestigahan daw ito ng punong bayan, sinabi niya na maaaring ito daw ay gawa lamang ng isang mabangis na hayop. Pero sa mga mukha ng aming kapitbahay ay mababakasan mo na hindi sila naniniwala sa naging resulta ng investigasyong iyon.
Hindi kasi ito ordinaryo lamang. Hindi ito kagagawa ng isa lamang na mabangis na hayop. Hanggang sa yung isa sa mga pinakatsismosa na babae sa buong barangay na si Manang Nora ang nagkwento na may nakita nga daw po siyang babae. Bigla na lang daw itong nag-anyong isang malaking aso. Kitang-kita ng kanyang dalawang mata ang pangyayari. Tsismosa man siyang maituturing sa buong barangay pero kumalat na parang wildfire ang sinabi niyang ito at naghatid po ng laksa-laksang takot sa lahat. Hanggang sa kinagabihan ay nagpaalam si Papa na aalis muna dahil manggagamot daw ito ng isang bata na naengkanto. Sumasakit daw ang ulo ng bata at sobrang taas ng lagnat. Agad namang pumayag si Mama at nagbilin na lamang na umuwi na rin siya pagkatapos ng kanyang gagawin. Nung gabi na iyon, habang naghihintay si Mama sa pag-uwi ni Papa, may biglang tumawag daw sa pangalan ni Mama. Sabi, pinapalabas daw siya nito. So lumabas naman si Mama para tignan kung sino yung tumawag hanggang sa nakita daw po niya yung babaeng matanda na dayo. Humihiram naman daw ito ng bayong na pampalengke kay Mama sapagkat mamamalengke daw sila mamayang madaling araw. Alibay pa nitong matanda. Darating daw kasi yung mga kapatid niya galing probinsya. Kaya't sumang-ayon naman si Mama at kinuha agad yung bayong sa loob ng bahay. Pero nang ibigay na daw ito ni Mama sa matanda, sinabi nito na kung pwedeng makipagkwentuhan muna sa kanya dahil boring daw siya sa bahay nila. Gusto din daw nito magpalipas ng oras pero agad naman itong pinapasok ni Mama sa bahay. Nang nakapasok na sila ng bahay, nagulat daw si Mama sa biglang pagbabago ng boses ng matandang babae at nagsabi na napakabango daw ng tiyan ni Mama. Tinanong pa kung ilang buwan na siyang buntis. Mag-aapat na buwan ng buntis si Mama nun. Hinawakan na naman daw po ng matandang babae yung kamay ni Mama at sabi nito, napakalusog ng bata na nandyan sa loob. Napakabango. Kaya agad napaisip si Mama kung bakit naging ganun ang tono o yung sinasabi ng matanda. Nang bigla-bigla po, nagulat si Mama dahil nag-anyong aso po ang matandang babae. Ang resulta, humiyaw ng napakalakas si Mama. Narinig naman ito ng aking ama na sakto din pala ay papauwi na galing sa panggagamot. Napagtanto pa ni Papa na parang may mali at napag-alaman niyang sa bahay nga ito nanggagaling. Agad-agad daw po siyang tumakbo, hinila ang itak na naririyan sa kanyang bewang at pumasok agad sa bahay. Sakto naman Sir Red, nakatalon daw yung aswang sa bintana ng bahay namin at nung nakapasok na si Papa, agad-agad ay hinanap niya si Mama. Nakita niya ito sa sulok ng sala na umiiyak at namumutla pa. Agad na kwento ni Mama ang lahat na nangyari. Agad naman pumunta si Papa sa kapitbahay upang sabihin na bantayan si Mama at saka pupuntahan niya yung family nung mismong aswang. Nagtawag pa nga po si Papa ng ilan pang matatapang na kapitbahay upang nang sa ganun ay lusubin nila ang tirahan nitong pinaniniwalaang pamilya ng aswang. Lahat ay may dala daw pong itak, sulo, bawang at kung ano-ano pang pangontra. Nang sila nga daw po ay dumating na sa bahay, nakita nila yung lalaki na asawa ng matandang babae. Nagtanong ito kung anong maitutulong niya sa kanila at saka nagsalita ang aking ama na mas maganda nga daw ay umalis na sila sa barangay namin. Umalis na daw sila bago pandiliman ng paningin ng aking ama. Umalis na daw sila doon agad-agad at wag nang magpapasikat pa ng araw. Nagulat naman yung matandang lalaki sa sinabi ng aking ama. Mas lalo pang nagalit ang aking ama kaya sinabi niyang, "Aalis ba kayo o papatayin na lang namin kayo?" Maniwala man kayo sa hindi, bigla-bigla daw pong nagbago ang itsura ng lalaki. Bahagyang umatras yung mga kasama ni Papa na ibang kalalakihan dahil sa nakita nilang pagbabago ng anyo ng lalaki na isa na namang malaking aso. Lumabas din ang asawa niyang matandang babae
at maging ito ay naging anyong malaking aso din. Bigla-bigla na lamang daw pong tumalon yung malalaking asong iyon at nakalmot pa ang aking ama sa dibdib, at sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na alam ng aking ama na may malaking sugat pala siyang tinamo. Agad daw na pinagbabato ng sibat ng mga kalalakihan ang papatakas ng mag-asawang aswang. At dahil marami daw pong mga sibat ang lumipad ng sandaling iyon, may halos 5 o 6 na tumama sa mismong mga katawan nitong dalawang aswang na ito. Kung kaya't napahandusay na lang daw ang mag-asawa sa lupa at sinundan ito ng grupo nila Papa. Walang ano-ano'y initak daw ni Papa ang ulo ng dalawang ito na nagresulta sa agarang pagkamatay ng mag-asawang aswang. Ang hindi nga lang alam nila Papa noon ay pinatakas na pala ng dalawang matanda ang kani-kanilang mga anak sa likod ng bahay, base na rin sa mga nakita nilang iba pang kagamitan na naroroon sa loob ng bahay ng mga ito. Naging mapagmatsyag ang lahat at dito na nga po nagsimula ang pagroronda ng mga kalalakihan sa tuwing sumasapit ang dilim. Ito rin ay sa paniniwala na baka anumang sandali ay magbalik ang anak ng mga aswang na ito at sila naman ang maghahasik ng lagim sa aming barangay. Awa naman ng Diyos na ipanganak ni Mama ng malusog ang aming panganay na kapatid. Hanggang sa naging payapa din po ang aming barangay matapos nun. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.